Okay, so last video natin nag-set tayo ng target price natin ng 539 pesos per share kapag bumaba yung Ayala Corporation sa mga susunod na araw. Ayan, hinihintay natin. Tingnan natin kasi nga bumaba yung PSEI ng 5,997. Mukhang hindi maganda yung pagpasok agad ng March, no? So, tingnan naman natin yung ibang portfolio. Okay, so nakaabang tayo guys. So, habang mababa ang presyo ng mga stocks, hintayin nating bumaba palalo yung mga price per share ng mga stocks or ng mga companies na ito. So, meron tayong nakaabang dyan sa Meralco, Jollibee, BPI, BDO, Monde, SM, Ayala at saka Arit. And currently ang PSEI nga ay nasa 5,900 level. So let's say antayin natin sa mga susunod na araw kung tuloy-tuloy pa rin itong pagbaba nila. So abang-abang lang tayo kasi ang mahalaga ay importante. Joke lang. Kumusta nga naman pala? Kumusta pala ang portfolio na ito na hinahandle natin nitong nakaraang buwan ng February? Okay, tingnan natin kung magkano nag-close itong account na to. Dito natin makikita yan. Diba? Ito kasi current ongoing to, yung nasa baba ng main page ng ninyo, account equity sa Call Financial. Makita nyo dito kung magkano yung total equity. Let's say combination niya ng stocks na naka-invest, mutual fund kung meron man, at saka yung balance kung meron pa kayong mga uncommitted shares, yung mga perang available dito sa account na to. Ayan, let's say ganyan. May actual balance tayo dito na 305,000, and then yung buying power natin is 73 kasi yung iba dyan naka-allocate na yan dun sa mga pinakita ko kanina na naka-good till canceled na pag bumaba yung presyo saka matitrigger yung sinet nating price. Tignan natin kung ano yung naging historical data nito last month. Tapos para makita nyo yun, i-click nyo tong view monthly account ledger historical. So pag click natin yan, so report month nung February. Tapos select natin February 2025 and then search. Ayan. So ito yung mga transactions na nangyari nung February. Ayan. So explain natin yan mamaya. So dito sa baba, ang nag-end yung total equity ng 535,670.91 nung February 28. So kopyahin ko yan para makita natin dito sa ating ginagamit na Google Sheets. So, di ba? Napaka high-tech. Google Sheets. Joke lang, guys. Kahit sino kayang-kayang gawin to, guys. Lagay natin dito sa ating simple tracker na nag-end yung February ng, papalitan natin yung presyo dito. 500. Parang hindi naman pala nagbago, no? 535,670. So, mas tumaas lang siya ng konti compare noong January 2025. Mas mataas siya ng 1.11%. Ayan. So, tingnan natin dito ito yung ating performance na tong ating hinahandle na account. So, mapansin natin dito na medyo malayo-layo pa siya dun sa ating target line, yung trend line na red. So, ang plano natin talaga at least maging consistent tayo na pataas yung portfolio na to, di ba? Nandito tayo dapat hindi mo tayo dapat malayo dun sa red line. Ang problem, itong monthly performance natin, hindi siya ganun kumbaga lang siya, sideways lang siya. Hindi siya sobrang baba, kumbaga hindi sobra yung ibinaba niya compared sa mga previous months, kahit na sobrang bagsak nung PSEI from last year of October, hindi pa natin na-achieve yung goal natin na ma-reach itong level na ito, which is 600,000 level. Ayan, medyo malayo-layo pa, no? Pero ito nga, kaya nga ang gagawin natin mag-aabang tayo ng presyo sa halaga na kaya nating bumili ng stocks. So antayin natin na bumaba ang mga stocks na to. So dito tayo mag-focus sa mga namumula kasi yung iba dito kahit bagsak yung PSEI hindi sila masyadong affected. Kaya dun sa mga nagbabalak bumili ng stocks, so pag-isipan ninyo mabuti, pag-aralan ninyong mabuti kung ano yung mga stocks or ano yung mga companies na bibilhan ninyo ng stocks. Tama ba?
kung ano yung kung saan kayo mag-i-invest para kahit na let's say bumagsak yung PSEI ng medyo sobrang laki nung binagsak niya, hindi sila ganun sobrang affected, 'di ba? So hindi ko naman sinasabi na itong mga napili kong mga stocks na to talagang sila, no, yung sobrang top notch. Pero kasama sila doon sa mga blue chips. 'Di ba? Kasama sila doon sa talagang lagi nating mini-measure, lagi nating tinitingnan ng mga portfolio, mga companies na talagang wala naman sigurong Pilipinong hindi nakakakilala sa kanila, 'di ba? Ganun. Tayo doon sa mga baguhan pa lang sa stocks or sa stock investing, doon kayo mag-focus sa mga kilala na ninyong mga companies. Okay? So, mag-focus tayo dito sa mga namumula. Kahit na kilala sila, pero tingnan mo naman, di ba? Namumula yung kanilang portfolio. So, focus tayo kay SM. Kasi negative 4.03%. So, gusto kong bumili ng SM sa mas mababa pang halaga. Okay? So, ano ba yung floor price niya? 546. Okay? Floor price niya is 546. Sinet kong target ko na bumili ng presyo sa mababang halaga is yung 732 pesos sa SM. So, tingnan natin dito sa chart. SM, type natin, chart. Ayan, so gumawa na rin tayo ng mga Fibonacci before, last year. And ito naman, gawa tayo ngayon. So, sa nakikita natin dito, lahat nga ng mga moving averages ng SMI, syempre downward dahil nga kung ano din ito din yung reflection ng PSEI, di ba? So, kung ano yung nangyayari sa PSEI, ano din yan? Kumbaga, chain effect yan. May chain reaction, kumbaga. Pero kung titingnan natin in mas malayong angle, okay? So, gumawa tayo ng basis, di ba? Kung hanggang saan ba pwede pa itong bumaba. So, magkano yung sinabi natin, yung presyo na sinet is 732. Okay, 730. Banda dito. 30. Yan, itong part na to. Nasa ganyang presyo daw. Yan yung sinet kong price, 732. Pero according kay Fibonacci, saan tayo magkukuha ng linya? Kukuha tayo dapat ng linya na, ayan, no? Yung line na, yung presyo na sinet ko, ay kung titingnan natin ng mas malayo, meron na siyang historical noon na ganyan yung presyo niya. Ito, yung pagbaba niya last October 2022. O, di ba? So, gumawa tayo ng reference dyan. Ito, yan yung presyo na yan. So, ginawa nating reference yan na may possibility na bumaba pa siya sa ganyang presyo. So, gumawa tayo ng Fibonacci dyan. Gumawa tayong Fibonacci dito. Tapos, kung hanggang saan yung linya na nasa taas, gumawa tayo dyan. Pwede nyo namang iusog yan, no? Pag na-click nyo na, pwede nyo yung iusog. So, antayin ay doon tayo sa medyo, yung last moving average. Ito to, moving average. Doon natin pinantay. Yung Fibonacci. Okay? Pwede nyo nga sundin yung linya kung saan yung pinakadulo ng mga moving average na yun, doon yung ipantay yung Fibonacci lines. Okay? So, sabi dito, nung nag-trace na ako ng Fibonacci line, ayan, pag ganyan daw, may possibility na ganyan yung magiging trend niya. Okay? Walang makakapagsabi, guys. Kaya nga to blanco, kumbaga pinag-aaralan natin. Nag-aaral tayo, di ba? Hindi tayo manghuhula. Titingnan natin yung mga indicators. Okay, so sabi dito, yung mga nag-set tayo ng presyo na bibili tayo sa ganitong presyo. Okay? So, bibili tayo pag umabot siya ng ganyang price. Lagay natin yung target price natin, which is target price for SM is 732. Tingnan natin, hindi ko alam kung talagang mangyayari yan, di ba? Pero hantayin natin kasi tingnan mo, gaano ba kalayo yung possibility? Nasa na siya ngayon eh. Ang presyo niya is 765. Diba? 765 pesos siya. So, ang hinihingi ko lang is 732 para bumili ako ng
number of shares sa SM. Ilang shares ang bibilin ko? Sabi ko dito, teka, punta tayo dito sa trade view. Bibili ako ng 50 shares. Yan, 50 shares ng SM na ang bawat halaga ng shares is 732 per share. So, nasa 36,600 pesos siya. Good till canceled siya ng April 5. Ayan. So, marami tayong hihintayong confirmation dyan. So, ayan, tingnan natin dito sa investing.com kung ano yung performance ng SM. Ayan, strong sell. Sabi dito, yung technical assessment nila, technical analysis, strong sell. So, currently, yung kanyang price is 765 and ganyan yung kanyang trend, diba? Yan yung trend niya, pababa. So, click natin technical analysis ng SM. At according sa kanila, kung mga long-term investor, kung ikaw ay, ayan, sa mga traders, yung mga mas mabibilis na oras ang titignan nyo dyan, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Sa mga mid, so dito tayo sa monthly, yung mga long-term. Pero according sa investing.com, yung SM daw ay strong sell pa din kahit na long term nating tignan. So ibig sabihin pag strong sell ay tuloy-tuloy, unti-unti pa rin yung pagbaba ng presyo. So ang mini-measure nila dito is yung technical indicators plus moving averages. Yan. So lahat ng scores nila for SM ay strong sell, di ba? Kung ang titingnan natin yung long term view. So check natin moving average niya. Lahat ng indicators ay sell. Dalawa lang yung buy, halos dalawa lang. Halos lahat sell. So sa technical indicators, mini-measure nila yan ng RSI, sell yung kanyang measurement, stochastics, oversold. Ibig sabihin pag oversold, so overbought, oversold, medyo may possibility na siguro konting umangat na pataas. Pero lahat ng scores nila dito bagsak MACD, ADX, oversold, CCI sell, ATR. Hindi ko naman alam halos lahat ng iba dito. Doon lang tayo sa RSI, stochastics, MACD. Pero magandang makita na halos lahat parang mas magiging confident ka. Ito naman yung mga moving averages. Lahat sell, di ba? So ibig sabihin maghantay tayo ng tamang presyo. Maghantay tayo ng tamang presyo. Diba? Mag-set tayo ng goal. Diba? Hindi tayo pwede yung maghantay lang na maghantay na bababa pa to ng bababa. Diba? Mag-set tayo ng goal kasi hindi tayo makakapag-move on. Diba? So, nag-set tayo ng price ng 732 pesos. Pero hindi ako sure dyan, guys. Nag-set lang ako ng target ko na hindi ganun kalayo yung realistic lang tayo, di ba? Na may possibility. Okay? Hindi naman ako mag-set ng price na currently ang presyo niya ay 765 tapos ang gusto kong presyo na pag bibili ako is nasa 500 pesos na lang siya, di ba? Parang sobrang napaka-unrealistic naman nun. Doon lang tayo. Kaya nga tayo nagsusukat ng mga linya. So, meron tayong aabangan. So ako, inaabangan ko inabangan ko yung wording dito sa Fibonacci. Actually, matagal na rin naman akong naghintay. Ilang na rin naman yan. Ilang linya din naman na ang na-break niya dito. Ilang support na. Di ba? So, yung tuloy ng pagbagsak niya. 1, 2, 3. Ito, hintayin pa natin tong linya na to. Kung mabibreak niya yan. And that's the time na, mukhang possible nga na, may possibility nga na bumaba siya. Then, dito sa RSI MACD din niya. Check natin to. Diba? Yung kanyang RSI ay 36 and then yung kanyang MACD mababa din. So yun guys, I hope nagustuhan nyo itong video na to. Abangan natin yung mga susunod pang sundan natin yung trend. No, abangan natin kung anong magiging kahihinatnan nito sa mga susunod na araw. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kung di pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo at abangan nyo yung aking mga susunod pang i-upload ng mga videos. This is Alan. And don't forget to check our playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay, hindi lamang dito sa Japan, kahit kung kayo nasa Pilipinas. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag niyong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa screen. Bye!